Mhm. Hello everyone, this is Jens Daily, OFW dito sa Barcelona, Spain. For today's video, magluluto ako ng carrillada de cerdo o braised Iberian pork cheek. Napakasimple nga lang ng recipe ito. 2 hours nga lang ang pagluluto, kaya tara na, samahan niyo na akong bumili ng mga gulay na ilalahok natin dito sa ating recipe for today's video. Sa paglagay ng gulay, depende sa inyo kung anong gustong gulay ang lalagay nyo. Pwede rin kayo mag-add dito ng patatas. Kumuha na rin ako dito ng onion. At kung meron kayong shallot, pwede kayo mag-add dito ng shallot. Shallot yung maliliit na onion. Pwede actually ninyong gamitin kung anong gulay ang meron kayong available sa inyong ref. Pero kung gusto niyo talagang makuha ang totoong lasa ng recipe nito, halina't panoorin ang aking way ng pagluluto. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat na natutunan ko sa Spanish dish. Actually, napakaraming Spanish na ulam ang natutunan ko dito sa Barcelona. Pero isa ito sa ipapakita ko sa inyo for today's video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys o dito sa aking Facebook page, huwag mong kalimutang mag-follow, mag-subscribe at saka i-share na rin ang aking video. Una natin gagawin dito ay huhugasan natin ang pork cheek o di kaya pisngi ng baboy. Nang una ko nga natikman to, sabi ko ay ang napakasarap pala na ito. Mukha lang siyang weird. Actually, nung una wala akong idea kung anong klaseng part ng baboy ang karne ito. Tapos, one time nag-sell ito sa aking work at tinanong ko kung paano ito lutuin. Buti na lang may isang akong kasama sa trabaho na masyado nang magaling magluto. Tinuro niya sa akin ang recipe hanggang sa paulit-ulit ko siyang niluto hanggang sa nagustuhan ko na talaga siya and then nagkaroon ako ng sarili kong recipe. Bago natin lulutuin ito, hugasan natin ng karne, patutuyuin natin. Tapos, ihiwaan natin ng ganyan para mas madaling maluto ang karne at pumasok talaga yung mga ingredients sa loob o yung sabor sa loob ng karne. Nagpapasarap dito guys yung buto-buto niya sa loob. Tapos, kung gusto nyo, 4 kayo, 5 kayo, 6 na peraso, perfect para sa 5 o 4 na tao. Masarap kasi ito guys, lalo na sa kanin kaya baka mabitin kayo. Nilagyan ko muna ng harina ang karne para hindi ito dumikit sa pan. At para matanggal na rin ang lansa. Natutunan ko rin ang way na to, ang manerang to dito sa Espanya. At excited na nga akong ipakita sa inyo yung ibang recipe natutunan ko dito sa Spain. Bintahan nga kapag nakapag-work ka sa bahay kasi lalo na sa matatanda kasi mas marami kong matutunang recipe dito. Yun ang difference pag nag-work ka sa mga batang amo at sa mga matatandang amo. Ang mga matatandang amo, nagpapaluto talaga sila palagi. Masasarap na pagkain. Alam mo yung talagang pang di kalibreng mga ulam. Tapos wala silang pakialam kung magkano yan basta papaluto nila sa'yo. At napakatagal yung proseso. Yung mga ulam na pinapaluto nila, matatagal yun. Like 2 hours, 3 hours na pagluluto yun. Halos yung time mo, nasa kusina na lang talaga. Unlike pag nagtatrabaho ka sa mga bata o sa mga younger na mga amo, more on linis ka, more sa mga bata ka, more ka sa babysit, at more ka sa paghahatid ng mga bata. Kaya mas prefer ko mag-work sa matatanda. Pero yun nga lang, minsan maboboring ka kasi wala ka na talagang ginagawa. Ang gusto lang kasi more ng mga matatanda ay mag-usap lang talaga kayo. Ang gusto nila ay may kakwentuhan lang sila, may magluluto ng ulam nila for the weekend. At isasama ka pag nag-grocery. Sa mga batang amo naman guys, mahirap nga lang pag may party yung mga matatanda kasi pumupunta yung mga anak nila. Every time, minsan yung mga anak nila pumupunta once a week, 2 times a week at doon sila kakain sa mama nila o sa magulang nila. Kaya obligado kang magluto. Kaya yung magulang nila nagluluto talaga ng masasarap kasi minsan lang dumadalaw yung mga anak nila sa kanila. Kaya compare mo naman sa mga batang amo, mostly kailangan mo lang kunin yung tiwala nila na mapagkakatiwalaan ka talaga, lalo sa mga bata. Once na nakuha mo na yung tiwala ng mga batang amo, okay na lahat yun. Bahala ka na sa gagawin mo sa bahay, iiwanan ka na nila. Buong araw sa'yo ang bahay, buong araw lilinisan mo yung bahay, magpa-plancha, minsan nag-chismis ka pa, minsan nagdudot-dot ka pa sa cellphone, walang problema. Basta pagdating nila, malinis yung bahay, nakapagluto ka na ng dinner nila, which is napakasimple lalo sa mga bata kasi puro lang naman krema-krema. Ang mga krema guys, mga gulay lang yon na dinudurog, ginagrind, tsaka mga ala-plancha lang na mga karne. So kung nakikita nyo guys, ginisa ko na nga lang yung karne, no? Tapos after that, nilagay ko na yung sibuyas, bawang, ginisa ko lang siya. Tapos ito, this time, lalagyan na natin siya ng wine or red wine. Niregalo pa nga sa akin ng friend ko tong red wine na to, buti na lang. Masarap siya guys, kaya perfect din talaga to sa pagluluto. Alam niyo na kung bakit naglalagay ng red wine sa karne kapag nagluluto. Don't worry guys, hindi kayo malalasing pag naglagay kayo ng red wine sa karne. Pag naglagay na pala na kayo ng karne guys, huwag nyo siyang takpan, hayaan nyo lang siyang
absorb niya yung karne. I think mga 15-20 minutes, hayaan nyo lang siyang ganyan. At yung hindi nyo nga matansya kung ilan o paano kadaming wine ang ilalagay nyo, lagyan nyo lang siya ng kalahating baso. Tapos yun na nga yung magiging itsura niya. So pwede na to, pwede ito. Actually ito na yan guys pero syempre kailangan pa natin talaga siyang lutuin ng matagal para makuha mo talaga yung flavor ng karne. Tingnan nyo naman ang karne, napakalambot na, wala nang ka-effort kapag tinanggal mo yung karne. Nyo, carrots lang yan, zucchini, red pepper, bell pepper, tsaka leek. At luto na nga ang ating Iberian pork cheek. At ito na nga may kanin ako. Actually yung kanin leftover, sayang wala tayong bagong kanin. At titikman na natin ang ating niluto for today's video nyo guys. At try nyo ding lutuin kasi alam kong magugustuhan nyo rin ang reseping ito. So bago ang lahat, maraming salamat sa panonood at huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking pages and sa aking YouTube channel. So next time guys, ayoko na mag-voiceover. Napakahirap pala mag-voiceover sa video. Hindi pala siya biro kasi inabot ako halos isang oras. Yun lang guys, thank you for watching and take care and God bless. See you all!